lang. Abutin natin ang 60 yan. Kasi 60 lang ang minimum dito sa EDSA. Pero abutin natin yung 70 yan. At para pauli na. Pero it's a prank. Okay, so traffic ngayon dito sa EDSA. Ano tayo ng alternative way para makapunta ng Makati ng mas mabilis, no? So, mapunyeta. Oh no! So try natin dito, oh. Kumano tayo dito sa may Petro, tagusin natin to. Tignan natin kung saan tayo makakalabas. Mga traffic eh. So actually, pinaka the best way talaga yung EDSA papunta ng Makati. Lahat naman ang way eh. Basta pag sa EDSA ka talaga dumaan, mas makakabilis ka kung walang traffic. Diba? Pero ayun nga, gabot tayo ng oras kasi yung parking doon is sa Pibicom is pagdating ng alas 8, puno na siya, no? So mahihirapan na tayong makapag-park, no? So ito, dito kanan tayo rin ko. Ilang street ko, Esteban, no? Sa mga subscriber natin na di pa nadadaan sa lugar na to, no? Kung galing ka lang ng Daluyong, panawarin mo itong video na to para sa ito, no? Para may idea ka kung saan ka dadaan yung traffic sa EDSA, diba? Ayun lang, umigit ka lang sa Esteban, tapos dito sa street ka, Cordillera, kumanan ka dyan. Para sa ano tayo, kasi kaysa hintayin natin yung traffic dun, andar ka, bumper to bumper yun, matik yun, Wednesday ngayon. Ang daming sasakyan nakalabas ngayon, diba? So yun tayo sa ano, hindi naman ito mabuhay lang, inisip pa ang mga looban o residential area lang. Wala naman masyadong traffic, oo, masyadong masakyan. Pero okay na din. Siyempre ito nga, itong video na yan, para sa ano to, sa mga di pa nakakadaan dito, no? Baka mapadaan kayo, tapos napanood itong video na to, may idea na kayo kung saan kayo lalabas at kung papunta kayo ng Makati. Kasi kailangan natin lumabas sa may Makati, ano? Makati out, no? Makati out, tama. So, ito, nandito tayo sa ano ba lugar to? I think sa ano to eh. Palabas tayo ng Boni. Balik tayo sa sa dati. Tulad mo. Mayroon yun. Kasi makabangga tayo. Bigayan lang naman kasi minsan, siyempre. Napakahirap din ang ganyan. Gano'n kasing perfect eh. Yung motor, wala na kapag magagawin tayo, magagamit natin yung mga pinagbabawal na technique ko, yung pagiging kamoto, sundin pa rin natin yung mga dapat natin sundin sa mata. So ito, dito tayo kakaliwa sa may Sacripante, no? Dito, di ko kayo i-advise kung dumaan dito pag ano, pag gabi, tapos galing kayong Makati dito, kasi maraming sasakyan dito, medyo traffic dito. So yung traffic mag-disturb dyan, ay mag-disturb doon sa may dulo, tapos hanggang dyan. So mas nakakaano yung consuming ng time. So much better if magboboni kayo, kasi usually talaga pag galing Makati tapos pa rush hour na traffic talaga lang sa Guadalupe. Kaya minsan yung mga sumusukat dito na ganyan, pero usually dun sa Barangka dun sila nadaan yung iba, kasi tinan mo nga ngayon lang rush hour din, pero tuloy naman yung daan-daan lang hindi ganun ka. Ang kinagandahan lang kapag traffic sa EDSA ng umaga, pag dito ako dumadaan, hindi tayo natatraffic na sobra. So kasi kapag dumaan tayo sa EDSA, siyempre kakahanan pa rin naman tayo sa Guadalupe nun, more or less umaabot tayo ng 10 to 15 minutes, dagdag bawas eh. So mahina lang yung takbo mo, 10 to 15 minutes, diba? Kaya dito kahit pa paano medyo mapapaliw ka lang talaga dito, pero tuloy-tuloy kasi yun naman yung kagandahan. Minto ka man, ganyan lang hams, may konting, diba, konting napastop lang na sa harapan mo, ganun lang, yung totally traffic na napapastop ka talaga kahit traffic, kahit ngayong taon sa traffic. So
ayun, nandito na tayo sa Hinahon Street, diba? So, Hinahon Street. So pagdating natin dyan sa may dulo, kakaliwa tayo ngayon dyan. Yan yung Barangka Drive, no? So kung tindahan kayo lalabas sa Barangka Drive para papasok dun sa ano bang Pantalyon Bridge, yun. Estrella Pantalyon Bridge. Pag umaga kasi walang traffic doon mga tropa, no? Ay, sorry na. Tulad yan. Sorry tayo kapag may mga ganong instances sa senaryo na nangyayari sa mga kaharap natin o kasunod natin mga kapwa natin na parito. Anong kabawasan nyo sa ano eh, sa pagdadrive eh, o sa ano natin eh, diba? Sa ego natin yung mga driver eh. Depende na lang yan kung mataas talaga ang ego mo eh, hindi ko humihingi ng sorry eh, mali yun. May kulang sa ego, may kulang sa ego ng attitude. Siyempre kapag nagmamanayaw ka dapat, eh, yung presence of mind mo dapat napaka malawak mo sa kaya pang unawa mo. As long as na kaya mong unawain, kailangan mong unawain. Kasi minsan hindi mo rin masasabi eh. May mga ibang driver kasi na, alam mo yun, matapang eh. O ayun, so mamaya babalikin ko kayo din. So ayun, diba? So konting kembot na lang pagkalagpas natin ng Pantalyon Bridge. Ito patakanan natin dito. Ito na yung way papunta ng Pantalyon Bridge. Maganda rin dito eh, no? So yung patulay ng Mulok, palabas naman ng Makati Avenue. Yun naman ang ano, mas malapit nga yan kung tutusin kaysa dito eh. Kaso lang mas dito ako dumadaan kasi hindi ganun ka-traffic dito, no? Maluwag ng kalsada rito. Unlike dun sa Pantalyon palabas ng Mulok, medyo traffic kasi kung yun sa may tulay. Sa mga lagi na daan dyan, alam naman nila yan, traffic talaga dyan, no? Tapos kasi nakakaano rin, medyo nakaka-stress din kasi may yung mga tao naglalakad din sa mismong tulay, no? So bitin yung ano, sidewalk. So safety ng mga ano yun eh, kapwa natin mga ano, yung mga naglalakad din, diba? Hindi na mabigyan sana sila ng mas maayos na walking dun sa tulay na yun. Kasi actually takaw disgrasya talaga yun eh. Biro mo, traffic na yung moto, traffic yung sakyan, traffic pa yung moto, matatraffic pa yung tao, diba? So yun ang ano, kaya hindi ako nadaan doon, mahirap na, pwedeng ako yung madisgrasya o ako yung makadisgrasya. Kaya dito pinipili ko na lang kasi ganda rin naman yung view, oh, diba? Sige, ganda rito lagi sa may sa Rockwell ba to? O Rockwell, power plant, no? So panalo pa rin naman dito. So wala masyadong traffic, chill lang, diba? Nakakita ka ng mga normal lang na ano, mga nagja-jogging, kala mo walang problema sa buhay, diba? Ang dami nilang pera, parang ang nilang mag-work. Don't judge the book by the white cover na, diba? Diba? Siyempre malay mo, mamaya pa yung work. Tama naman yan. Nakapag-monitor. So ayun, nandito na tayo sa ano, sa saan ba to? Ayun, sa poblasyon, no? Poblasyon Makati. Dun sa mga 7:25 to be exact, 7:20 to 7:26 ako malis dun sa show, WC Show Corporation. At nandito na ako ng 7:45 sa Makati Avenue, no? So yung parking kasi naman natin dito tayo dito park sa may Rufino K18 dito. So dito sa susunod na stoplight yung kahanan tayo. Siyempre dito ko na hindi na ito na, no? So depende sa inyo kung sa kayo sa pinagtatrabaho. Pero yun, isa yun sa mga best way alternate route na madadaanan natin if sobrang traffic sa mga brother. Dito naman kayo, if Parapino kayo, Paseo, yan, dito best way nyo. If nasa LP Livingston Street, diba? LP Livingston Street. So medyo mahaba-haba din to. Pero more than mga 900 meters yung pamula dun sa kakaliwaan natin. Dito ingat lang kasi kayo sa Makati, no? Dito kasi sa Makati napakadaming one way dito. If hindi ka familiar dito, at dito ka nadaan, yung mga ano rito, mga enforcer dito yung mapa, talagang nanguhuli yan sila. Mapark ka lang na saglit like yan, ayan,
si Madam, no? Yung mga designated na areas kasi dyan talagang may bayad yung mga yan. Yung sa bilit ka lang na maganyan, bibili ka lang, sisitahin ka na gawin. So very strict talaga pag sa Makati ka. Hindi lang ako nagagawin sa DGC, maybe ganyan din kasi syempre mga business ano yan eh, business sa city, business center kasi yan. So talagang busy yung mga lugar na yan, tsaka maraming tao, maraming sakyan, iba't ibang klase. So ayan dyan, sa BA Rufino, dyan tayo kakaliwa. Yan. Kakaliwa tayo sa Rufino. So minsan, pag galing ako ng dito rin ako nadaan. Dito rin kapag galing ka naman ng PST. Best road mo din kami. Dito medyo sa na rin. Kaya nagkita ko na rin yung yan, dito tayo sa Valera kakaliwa. Yan. So mga tropa, paano yan? Dito na akong Bukatsume TV ko, no? So watch nyo lang yung sa mga hindi pa nakakaalam ng lugar na yun, papunta ng Mandaluyong to Makati. Panoorin nyo itong video na to at itong video na to ay para sa inyo, no? So yun lang, thank you. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo.